Nangangamoy, nangangamoy, nangangamoy. Chonke, 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 chonke. O, dito naman tayo sa walang yang si Saldigo Langot. Nga pala, si Saldigo po, grabe po. Wala pang isang linggo, grabe naman Saldigo. Bago natin simulan na, hindi na po ito tanggap-tanggap. Grabe naman kayo, Saldigo. Sino ba naman, ano ba naman yan? Ba't naman ganito tayo? Sobrang panloloko na to eh. Sobrang panloloko na to, Saldigo. Paano naman nangyari yan? Paano nangyari to, Saldigo? Araw parang lumilipas. Nung nakaraang araw lang, dalawang araw lang lumilipas, chubby ka na. Kung saan naman ano ba to? Lokohan ba to? Ha? Dalawang araw pa lang lumilipas. Tinatanong namin kung ano yung hair grower mo para matulungan mo si Vic Rodriguez. Dahil lang ka pa. Ngayon, putik naman paano mo nagagawa yan, Saldi? Paano ka naging chubby? Ha? Paano ka nagkaroon ng maraming 7-Eleven? Alak na wedding talaga, Ano ba naman to? Lokohan na to eh. Okay lang eh, yung buhok lumalago. Pero naging chubby ka? Parang kumain ka ng 5 kawali? Ano to? Ano sikreto na ito? Kumain ka 5 kawaling kaldereta, ganon? Grabe naman ang tinaba mo, Saldigo. Grabe naman to, Saldigo. Parang hindi na normal to. Iba na to eh. Panluloko na sa taong bayan to, Saldigo. Ha? Hindi na chubby to eh. Lumba-lumba to eh. Okay lang sana kung medyo naging siksik ka eh. Pero lumba-lumba, iba na to. Hindi na paniwala to. Diba? Mga DDS, paano yan? Ba't ganon? Ha? Ba't ganon? 2 araw pa lang nakakalipas eh. Kaya checkin ko nga. Checkin ko lang ha. Tingnan natin ang uling ni Saldigo. Ang uling itsura niya. Ayan ayan 3 days pa lang Puti ko, 3 days pa lang eh. Ano nangyari yan? Three days pa lang Paano nangyari yan? Tignan nyo naman po, panlilin lang na to sa ating mga kababayan eh. Panlilin lang po ito. Panlilin lang na to. Paano nangyari yan, Saldigo? Ha? Ba't ginaganito mo yung taong bayan? Ha? Anong ginamit mo? Grabe Grabe, Tindi. Dito na nga tayo. Tayo dyan, Saldigo, pinagloloko tayo nito eh. Council, umabot na sa 12 bilyong piso ang kabuuan. Ayan po 12 milyon piso. 12 bilyon. Billion po ito. It's not million, Your Honor, Mr. Chair. It's billion. Ha? Pakinggan nyo. Umabot na sa 12 bilyong piso ang kabuuang assets ni dating Congressman Zaldico na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa gumugulong na Flood Control Corruption Probe at sa patuloy na pagkalkal ng Billionaire News Channel sa mga resibo na tuklasan ng aming team na kabilang dito ang isang joint bank account ni Ko at dating Manila Teachers Part List Representative Virgilio Lacson. Kita mo? Nung pinilis po yung assets ni Ko, may nasamang party list. Yung Manila Teachers Party List. Tapos sasabihin ni Saldigo, wala po siyang nakuha ni piso. Saldigo, kung wala ka na pukuha ni piso, ba't nadadamay ngayon yung Lacson? Yung Congressman Lacson. Nadamay yung joint account nyo. Ibig sabihin, hindi inaadya, hindi sinasadya ng pagkakataon, prinis yung account mo na taon na may ka-joint account kang isang congressman. Si Romualdez ba? Hindi. Si BBM ba? Hindi.
meron ka talaga, ugali mo talagang magnakaw. Dahil dito, lumabas na meron kang pera kasama tong Representative Lacson. Mahilig ka talagang magnakaw ng pera. Maglagay ng pera sa iba't ibang mga congressman. Oh, kasi, saldi ko, isipin mo, kung talaga, nung na-freeze yung account mo, dapat damay yung freeze din ang account ni Romualdez. Kung talagang naglalagay ka kay Romualdez, if ever, ang madadamay sa freeze ng account ay sino? Si Romualdez. Pero, ito kakaiba. Nadama yung Lacson. Dahil, meron kang siniksik na pera sa kanya. O, pakinggan nyo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimba. Nitong nakaraang Miyerkules, personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na frozen na ang isa pang batch ng assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang dito ang mahigit 200 bank accounts, 12 insurance policies at 3 air assets. Kabilang na ang 2 helicopter at isang eroplanong nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Isa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilang dokumentong nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawa ng freeze order, alinsunod sa request ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihing gamit bilang depository o di kaya pinambili gamit ang mga natanggap na pera ni Ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. So, kita mo? Ibig sabihin, saldi ko, nagigets nyo po ba? Nagigets nyo? Nagigets nyo? Ha? Nagigets po ba? Press 1 kung nagigets, press 2. Halimbawa, ito po ha. Halimbawa po, kami ni Addictus Rex. Kami po ni Addictus Rex ako po si Saldi ko. Pina-amlock po ako, na-hold po yung mga ari-arian ko, pina-freeze po. Pero suddenly po, nagulat po yung amlock dahil pagka-freeze ng ari-arian ko, may lumabas na nung ipiprease nila na nadama yung Congressman Lacson. Ibig sabihin, si Saldi ko, lagi niyang intensyon ay maglagay-lagay ng mga joint account sa iba't ibang congressman para ikalat po ang kanyang korupsyon. Diba? Yun po ang ginagawa ni Addictus Rex. Ay ni Nyolo, na pinapark ko kay Addictus Rex. Ganun po yun. Diba? Diretso. Sa aming pagsusuri sa frozen assets na ito, natuklasan naming may multiple joint bank accounts si Ko kasama ang iba pang mga personalidad na tila may mga koneksyon din sa pamahalaan. Isa na rito ang joint account mismo ni Ko at ni dating Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson. Naupo si Lacson bilang kongresista noong 2016 at naging isa sa vice chairpersons ng House Committee on Appropriations sa kasabay na termino kung kailan naging chairman si Ko. Noong 2019, itinanghal siya bilang isa sa mga pinakamayamang miyembro ng Kamara matapos magdeklara ng mahigit 793 million pesos. Pero mo, ayan po ang Manila Teachers Party List. Ayan po ang Manila Teachers Party List kasabwat di umano ni Saldi ko. Tapos sasabihin mo, ikaw ang pinakamalinis? Ha? Ikaw? Sino kasi Poncio Pilato? Ha? Pasok ka sa Guinness Book of Records. Ikaw ang makalinis. Hayop ka. Kita nyo? Tapos sasabihin mo, idadamay mo yung Pangulo. Hayop ka. Ha? Idadamay mo ang Pangulo. Na ang Pangulo ang nag-expose, the President exposed this kind of anomaly and the President exposed the corruption in our country. Because nobody did. And nobody would. Only the President with a big heart for the Filipino people did this. Only BBM. Nothing else. Because BBM knows how to feel
Because BBM knows the feeling of being humiliated. That's why our Bongbong Marcos, our president, did this to us. Suddenly, you are finger pointing at President BBM. Are you crazy? Diba? Gumagaling na talaga ako sa English eh. Diba? Gumagaling na ako sa English, feeling ko pwede na ako mag-migrate eh. Pag-isipan ko kung sa Europe o Amerika. Pag-isipan ko muna. Network. Nagsilbi siyang representative ng party list hanggang 2025 bago palitan ni Congresswoman Nina Lacson at tumakbo bilang 8th nominee ng Senior Citizens Party List. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni former Congressman Lacson sa kung bakit mayroon silang existing joint bank account ni Ko at kung bakit kabilang ito sa frozen assets ng isa sa mga pinaka-kontrobersyal na personalidad ngayon sa flood control scandal. Para sa Agenda Week. Kaya kita nyo naman po damay-damay po talaga yung mga pangalan na hindi po natin naririnig. Yung mga pangalan na nakakuble. Yung mga pangalan ay nakakuble para hindi natin makita. Ngayon po, sa ginawa ng Presidente Bongbong Marcos, lahat po nakikita natin in our very own eyes. Because the President did this for us to see how they spent and what do you call that? How they spent, how they corrupted the government.